morning po sa lahat. Good morning po sa mga kasambahay at kay Kuya Daniel. Ang itatanong ko po, namatay po yung tatay ko. Member po siya ng PhilHealth. Pwede po bang may transfer po sa akin yung kanyang PhilHealth? Joey, no, sorry for the loss. Pero kung kayo po ay qualified dependent, pwede nyo pa pong magamit up to the time na meron pang qualifying contribution. Pero I can see you're 25 years old, so hindi ka na qualified dependent. So hindi po pwedeng i-transfer. Kailangan pong maging miyembro po kayo ng PhilHealth, hindi po pwede yung galing sa tatay nyo. Ayun. Joey, di pwede yung galing sa tatay mo dahil 25 years old ka na, ikaw na magme-miyembro. Pero yung mga qualified dependents pa, pwede pa nilang magamit up to the point na effective pa yung contribution noong iyong father. Tama yun, Doc Ish? No? Tama po. Yung mga nakadeclare dati, katulad ng asawa or yung mga kapatid niya less than 20, hanggang meron pang qualifying contribution, pwede pa po. Yan. Alright. Teka nga pala, yung biyanan ko ba pwede ko ilagay sa ano ko? Hindi po. Yung asawa ko yung asawa niyo po, kung miyembro, yung magulang niya pwedeng ilagay. Basta 60 years old and above. No. Ba't hindi pwede ang biyanan? Well, currently yun yung inaalaw ng ating batas. It's the immediate family. Children, legal spouse, and immediate parents. Yung first degree of consanguinity? Wala po. Wala. So, okay. Sige. Joey, naintindihan mo, Joey? Opo. Mag-member ka na lang para mura lang naman, di ba, Doc Ish? Yes. Opo, 2,400 para sa mga ano? Sa isang taon. Sa isang taon. Or 6 pesos a day. 6 pesos a day lang. O. Tapos makakakuha ka ng benepisyo na dun sa kung ano man yung mga package ng bawat sakit, di ba? Dahil may lahat ngayon naka-package na, di ba? Opo, we have around 4,800 packages. That's covering almost all diseases. At meron na din dun sa mga anak, lalo na yung masisisaryan. Oo. Because signatory tayo dun sa ating tinatawag na Millennium Development Goal. So isa po tayo sa nagpapatupad at sumusunod para dyan. Kung kaya nga meron tayong maternity packages, kahit kuya hindi sa ospital, kahit yung mga lying-in birthing clinics, we pay for those. Alright. So na-accredit na rin sila. Yes, we do accredit them. Lying-in, rural health center, non-hospital maternity. At actually, kung normal delivery, kuya, mas malaki sa kanila ang binabayadan natin. Kasi we encourage them na doon mga anak. Kasi yung mga normal na panganganak, hindi na kailangang makisawsaw pa Sa mga ospital. sa mga ospital. Nasasayang yung resources. Magkano ba pagka yung normal delivery yan nakukuha We sa pay PhilHealth? for 8,000 as a package for the normal delivery plus 1,750 for the newborn package. So kahit sa bata, meron din tayo. Kung cesarean? For cesarean, we pay 19,000 plus again the 1,750 for the newborn package. Hindi ba parang assume po naman na lahat na nanganganak normal yung delivery? Well, hindi po kasi yung kunwari healthy, walang nakita na problema. Hindi, pero ang package naman will come in, di ba? After na nangyari na eh. After nangyari na. Kasi you don't know what will happen kapag nanganganak na siya. So may mga pagkakataon din na okay, tapos biglang nag-arrest ang labor at meron kailangan gawin. So kailangan i-transfer to any other higher facility. Emergency, emergency ka na bigla ka naging cesarean. Kasi merong ganun eh. Tagal nagle-labor, no? Ako, kuya. Tapos 9 biglang hours ako labor. 9 hours. Pero hindi ka talaga ine-expect na cesarean. Labor, 20 hours normal na ako dapat. Kaya hindi mo na naihirit yung Normal ka. yung bikini. Hindi na eh. Hindi na ma-bikini cut. Oh. Sige. Nakwenta mo lagot ka ate. Nga, kasi Si Arlene, naman no? nabanggit ko lang, naalala ko lang. Kasi mga babae ganun, di ba? Ano pa, nagtatalo-talo pa kung anong klase ng cut pagka cesarean. Lalaki rin naman Cesarean? German. Ano naman kayo Iba naman yun eh. Oh. Yes, Doc, you're about to say something. Yan din isang issue namin with the cesarean kasi yung mga babae, instead of going through the normal process, gusto magto-cesarean na lang kahit walang indication. Bakit ganun? Ba't mas piniprefer pa nila? Unang-una, because they think masyadong masakit daw yung panganganak. So mababa ang Mas masakit ba yung kasi pagka, at least pag nakaraos ka na, yung ang daling maglakad, hindi ba? Kung may hiwa ka ng mas mahirap pagalingin. But
they're not going to feel the pain during the operation kasi may anesthesia. Tapos syempre may epidural naman. Naipatago pa yung, gaya nga sabi mo, bikini cut. Oh, no. So may mga ganun pagkakataon. Ayan, at least may package na tayo para dyan, di ba? But we don't pay for cesarean without any indication. So, may package ba din sa tuli? Meron po, pero ang tuli kasi is not a pagkakasakit. Hindi siya... ang panganganak din naman, di naman pagkakasakit. Well, yes, but we do have the MDG to follow through on that. Pero nagbabayad tayo ng circumcision kung warranted. Kung halimbawa, yung bata ay palagi nagkakaroon ng UTI, phimosis, so nahihirapan na magkaroon. So kung may indication, babayadan pa rin Ayun po, natin. kasi madami ako na-encounter mga young children na required talagang matuli dahil nagkakasakit na paulit-ulit, nag-fever, Yes, in correct. pain sila. Yes. Pag ganon, is it covered? Yes, yes, That yes. is, as long as it's diagnosed by Yes, as accredited doctor. advice. At we don't pay for yung mga medical mission na pagtutuli. Oh. Pero yun lang, kasasabi lang yun ni Doc, yun yung pinaliwanag niya. Tapos bigla mo tinanong. Hindi ka nakikinig. Redirecting lang yan. Hindi ka nakikinig. May redirect ka pa. Iniiba ang usapan tungkol sa cut Meron ka pang Hindi kasi kaya ako tinatanong yun dahil di ba normally kapag ang isang magulang, syempre dependent ko yung anak ko, halimbawa, pagdating niya dun sa age niya napapatuloy siya, most of the time ngayon, dinodoktor na hindi na kagaya sa amin, batakan lang sa ilalim ng puno ng bayabas, di ba? Mga bayabas na nagkukos ng may iba, 5,000, 6,000, Yeah. mga ganun yung nila yung depende pa yon kung saan doktor, sinong doktor, Si saan Doc ospital, Joseph, di ba? So, yung pala hindi pwedeng directly kung walang mga indikasyon ng sakit. Kasi kung titingnan mo naman, cultural yung pagtutuli. Maraming bansa ang hindi naman actually nagtutuli ang mga lalaki. Hindi nagpapasya. Pero nasa Pilipinas tayo. Well, alam mo naman, sa atin, diba? cultural na Baka naman pwede yan. pag-aralan nyo na din yun. Naisama nyo na yung tuli. Well, we do cover, but with the indication na lang. Oo nga, hindi yung regular. So, yung regular. Sa bagay, Newborn pwede kayo na lang. babies, Hindi No. covered din. Punta na lang kayo sa medical mission natin. Yeah. Anyway, salamat Joey Tongson.